so we're online, no? Now, as you can see here, yung delete, wala pang code, di ba? Ayun, no, di ba? So, ang code natin dito, syempre, if MSG box, okay, are you sure you want to delete this record? Yan, then BB, question plus BB, yes or no. Because sasagutan siya ng yes or no, di ba? Then maybe delete record na lang yung title niya. Okay? So, wait a minute. Yan. Delete record. Right? Then, ito na yun. Is equal to BB yes, then else, then and if. So, kung mag nag-yes siya, dito siya lalabas, right? So, pag nangyari yun, dito kasi, pag dito, message box, sabihin mo na lang, record not deleted, di ba? Then, tingnan nyo Click ko to, delete, are you sure you want to delete? Pag no, record not deleted, di ba? So, pwede natin gawin dyan, balik natin sa pagka-disable tong mga to, yung edit tsaka delete, di ba? So, pwede nyo gawin dyan, me.cmdEdit.enabled is equal to false. me.cmdDelete.enabled is equal to false, right? So, as you can see, doon ko nilagay yung mga code na yun. So, once na no, ito yung i-execute niyang code. So, ganun sa programming, right? So, click nyo yan, delete, then no. As you can see, record not deleted, boom. Diba? Naka-disable na rin to. So, ganun yung pagka-trap, no? So, ngayon naman, pag click nyo dapat itong list box, kailangan mag-enable ulit itong mga to. So, paano yun? Eh di, click nyo to, double click, and then dito kayo mag-code, di ba? Once you click the list 1, yan. So, ilagay nyo dito, me.cmd edit.enable is equal to true or false? True. me.cmd delete.enable is equal to true. So, pag niran nyo yan, ayun. Sa form load, kailangan din dito, aside from call data loader, me.cmd edit.enable is equal to false. me.cmd delete.enable is equal to false. So, pag niran mo yan, as you can see, di ba? Once namili naman dito, yun, nag-edit ka, nag-delete na siya, di ba? Nag-delete tayo, then no, yun, balik siya. So, again, pag clinic mo ulit, mag-enable ulit siya, di ba? So, parang sinasabi lang dun na kailangan mo munang mamili ng i-delete tsaka ng i-edit. So, moving on, guys, ituloy natin delete. So, pag nag-yes naman siya, di ba, remember, dito lalabas yun, di ba? So, SQL is equal to delete from table. The name of our table is, open natin, if ever nakalimutan nyo, ayan siya, table data, right? So, delete from table data. Ngayon, tanong, sinong i-delete? So, you have to put where, right? Where, ano ba yung nakalagay doon? ID, di ba? So, where ID is like, alright? Kanino siya manggagaling? As you can see here, pag clinic mo siya, naglalagay tayo ng ID kay temp ID. Tama ba? So, ito yung target natin sa temp ID. Okay, so, balik tayo dito. And where ID like temp ID. Di ba? Kung sino yung record na yun. So, double quotation, single quote, then double quote. Alright? If rs.state is equal to 1, then rs.close, rs.open, SQL, db. Come on, db. Alright, so, once okay na yan, message box, record, deleted successfully. Yan. So, okay na yan. Then, call, ano bang pangalan nun? Data loader. Yan, data loader. Call data loader. Ayan, sir, ba't ba kailangan natin i-call yan? Teka lang, tingnan nyo Mag-delete tayo record. Halimbawa ito si BBB. Delete natin, no, di ba? Hindi siya na-delete. Delete natin siya, yes. As you can see, record deleted. Pero, since hindi mo kinall si data loader, as you can see, naka-comment siya, hindi nag-take effect yung refresh yung list. Tama mo ba? Pero, once na-run nyo siya, di ba wala na? Kasi, nag-take effect yung data loader nyo sa form load. Ayun, no? That's why, sabi ko sa inyo nung una,
after nyo ma-delete or mag-edit ng record, you have to call the data loader again. Why? Because para mag-take effect yung code nyo. Yun, bakit kaya ganun? Okay, ito yun. As you can see here, meron akong SQL, di ba? Tama po ba? Pagdating naman sa data loader, punta kayo sa data loader nyo, okay? May data loader. Yan. Wala siyang SQL dito, di ba? Na dapat dito nakalagay, di ba? Tama po ba? Ito yun eh. Meaning, bago niya i-call tong function na to, kailangan mag-set muna kayo ng SQL. Ito. Para dito. So, again, para ma-view natin yung record, pagdating dito, bago niya i-call si data loader, saan na ba yun? Ito, call data loader, mag-set muna kayo ng SQL niya kasi wala siya doon. SQL, select, asterisk from table data. Ayan. Okay, so, masanaran natin yan. Delete natin to. Yes. There you go. Wala na, di ba? Once in-edit nyo to, Markova, Kamo. Okay. Update. Ayan na, di ba? As you can see, nagbabago-bago na rin. Di ba? Ang kulang na lang sa edit nyo, pansinin nyo, edit, Kamukanya. Pag in-update nyo, dapat, si add tama na yun. Edit, tama rin. Kaso nga lang, dapat ma-disable ulit to, di ba? So, saan nyo makikita yon? Siyempre, dito rin sa add, di ba? Saan yung command for edit? Ito yan, no? So, tama, gagawin yung edit. Aside from gagawin yung edit, me.cmd edit.enable is equal to false. Right? So, para mangyari dyan, edit, update. Di ba? Okay na, di ba? So, yun. Now, guys, did you notice wala pa siyang enable disable, di ba? Ito yung sinasabi kong function sa inyo, no? For example, mag-function tayo dito, sub text disable. Yan yung function ko, no? Yan. So, nakalagay ito, txt first name fname.enable is equal to false. Disable nga, di ba? me.txt last name that enable is equal to false. me.txt mi.enable is equal to false. me.txt address that enable is equal to false. So, gagawin nyo dyan, di ba, naka-disable siya, naka-enable siya, no? Sa form load, i-call nyo ngayon yung call txt disable. Oh, di ba nagbago? Tinamaan ko siya, di ba? So, as you can see here, ayun, oh, okay na siya, di ba? Hindi na siya maklik. So, ang gagawin natin yan, pag inad nyo, yun, ito, set focus. Kaya hindi niya may focus kasi naka-disable, di ba? Kaya kailangan nyo ulit gumawa ng function na enable, di ba? Naka-enable siya. So, paano natin makikita yon? Copy-paste nyo lang ginawa nyo kanina. Di ba? Si disable. Ayun, oh. So, copy-paste nyo to. Paste. Then, gawin nyo naman dito, enable. Okay? Guys, can you follow? Then, here, true. Parang kabaliktaran lang niya. Copy, paste, paste, paste. Alright. So, gawin nyo naman dyan. Kapag click si add, so, before set focus, call txt enable. Yan. So, run nyo. Add. Ayun na, di ba? Na-enable na siya. Okay? So, ganun yung ganda ng functioning. Kasi kung hindi nyo gagawin yan, tinan yung haba niya na, bukas yung enable yon, kung di kayo gagamit ng function, you have to copy all those codes, then you should put it here. Diba? Ganyan eh, diba? Para mag-take effect yung code, which is pangit dyan, no? Kung kaya mo i-function, i-function mo para mas umikli yung code mo. Right? Gets? Okay, so, do you have any question? Wala naman? So, again, buo na po to. Pag nag-add tayo, halimbawa si Johnny Bravo, M, then address niya is SJC. Once you save it, on record, ayun na siya. Di ba? Okay, then edit natin siya. May deletion pa na T. Update. O, di ba? Hindi na siya. O.
When you want to delete this one, delete. No, hindi siya na-delete. Delete. Yes, so there you go. You have the add, edit, delete. So yung pati yung ano nito, meron na rin, di ba? Ayun. Okay? Search na rin yan. So, save. And then, that's all for today. And, nai-record